Kumusta gagandang hapon sa ating lahat mga kapwa po ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, may nag-request po ng video patungkol po daw sa pagtatanim ng talong. Sabi niya, sir, baguhan lang po ako, pwede ba maka-request sa inyo ng video kung paano magtanim ng talong o paano sila alagaan sa mga maliliit pa, ano ang spray, ano ang fertilizer. So yun po no mga kapwa ko ka-farmers ang gawa natin ng video. Pero bago natin sumilan mga ka-farmers ang pagbahagi, mega love shout out no sa nag-request ng video at saka sa mga bagong mga subscriber nating matagal na nakapagsuporta from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat, mega love shout out and maraming salamat po no sa walang sawang niyong pagsuporta. So ngayon ito na ang ating update no sa ating 21 days old na talong mga ka-farmers. Ito na sila. Yan. So mga kapwa ko ka-farmers, ko lang lalo na sa baguhan. Kung halimbawa ay isa kang baguhan, ang hanapin mong area na katulad sa atin. Ano ang area natin? So ito mga ka-farmers, ang lahat natin tinataniman ay ufin, no? Tapos pangalawa, may source sa tubig, and then malapit sa kalsada. So ito mga ka-farmers, hindi natin ito masabi na malapit sa kalsada kasi ito ang taniman natin ng talong ay nasa bandang dulo. So siguro simula sa tinatayuan ko hanggang sa greenhouse siguro mga 400 meters no, parang ganun kalayo mga ka-farmers. So yun no, tingnan mo. Kasi itong luwang ng ating area ng talong, mahigit kumulang to 2 hektarya no. Ito 2 hektarya, and then may kamatis pa na 2 hektarya din, may ampalaya 2 hektarya, may kamatis pa bago ating greenhouse. So yun po no mga ka-farmers. So distansya ng konti, pero ngayon hindi na natin patagalin pa. Ano po ang mga dapat natin kailangan ihanda, lalo na kung balak mo po yung magtatanim ng talong. So kung halimbawa may area kang nahanap na nito, ipararo mo. And then once na maararo mga ka-farmer, check muna kung open ba o pastulan ba ng mga hayop or mga tinatawag nating mga virgin area. So kung mga ka-farmers, diska kung ang area ay matagal nang hindi nagamit, hindi na pastulan ng mga hayop, so list ka sa sakit o punggos. Pero kung katulad nito pinapastulan ng hayop, pag once na malamprip mo mga ka-farmers, mag-spray ka. Ang spray mo, una, pwede ka sa mga husako. Ang husako, Bacillus good bacteria po siya para sa mga bawad bacteria. And then APSA. So yun po mga kapwa ko ka-farmers, ang APSA soil neutralizer po siya. So maganda natin siyang gamitin pang kondisyon sa area na ating pagtataniman. So nag-request sa video na ito, sana mapanood mo at makita mo ito. So saka very important po ito na malaman mo para iwas tayo sa mga forsal wilting at saka bacterial wilt kung magtatanim ka na. So karamihan sa mga farmers ngayon na nagtatanim, namumroblema po sila sa wilting, namumroblema po sila sa forsal wilt at saka sa bacterial wilt. Alam niyo ba kung bakit? Kasi naglamprep lang sila, lamprep lang ng lamprep, hindi na nila iniintindi ang lupa, kung ang lupa ay okay pa ba. So mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kung ang lupa ninyo ay palagi ng sinasaka, walang pahinga, so ibig sabihin weak na po siya mga ka-farmers. And then patuloy ka nagamit ng mga synthetic no, ng fertilizer, mga insecticide, fungicide, tapos nag-herbicide ka pa, tapos systemic. So yun po ang dalihala na ang lupa mo ay wala ng resistensya na maprotektahan ang tanim mo dahil weak na po siya kasi nagkaka-acidic dahil sa mga ginagamit mong mga synthetic. So ang dapat gawin, huwag natin kalimutan at sana ugaliin natin para manatiling produktibo ang lupang sakahan natin. Mahalin natin ang kalikasan. So intindihin natin ang lupa. So sa paglamprep pa lang, kailangan natin mag-spray ng mga husako for the serenade. So ang husako at saka serenade ay pareha silang mga good bacteria na once na i-apply natin sila, nabasa ang lupa, direkta silang mabubuhay para kalabanin ang mga bad bacteria sa lupa. So yun po ang purpose natin mga kapwa ko ka-farmers, kung bakit mag-apply tayo bago mag-umpisang magtatanim. Sa paglamprep lang nag-spray ka. Halimbawa nagpapaktura ka ngayon, o pwede mo na isprayan basta basa ang lupa.
And then sa pangalawa, yung pag-final o spray ka. So yun po no mga kapwa ko ka-farmers ang maganda nating gawin. Tapos pag magtanim ka, may dalawang paraan po tayo mga ka-farmers. May puting, yung tinatawag nating basal application, or may diretsong tanim. Ito mga ka-farmers, diretso siyang tanim, no? And then may mga area tayo na basal. So kung basal mga ka-farmers, ang gagawin natin dito, una, ang tamang sukat. So simula sa isang puno papunta diyan kalahating metro. Simula dito sa isang linya papunta dito, 'yun po ang ating 2 meters, no? So row to row 2 meters, hell to hell half meters. Ang gagawin natin kung basal application, maglagay tayo ng fertilizer, maglagay tayo ng ipot, maghukay tayo sa lalim na mga 6 inches mga ka-farmers. Tapos lagyan natin ng fertilizer sa dami natin to 20 grams sa bawat butas bago ang ipot ng manok. Okay, so pagkatapos mga ka-farmers, ang ipot ng manok ilagay mo bago ka mag-umpisang magtatanim. Siguro mga 1 linggo, hayaan mong mainitan, maulanan. Bago mo pag-umpisan ang pagtatanim, takpan muna ang ipot ng manok, no, ng lupa bago ilagay ang mga punlang pananim na talong. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang basal application. Ito mga ka-farmers, direct tanim to. Sinukatan lang natin, may mga poste tayo dyan, yun ang layout natin, no? Simula sa isang kanto papunta din meron tayong nasa parang 50 plus ka poste. And then ganon din sa gitna, nasa mga 50 plus, at saka yung sa isang dulo, no, mga 50 plus. And then tag 2 meters mga ka-farmers ang pagitan sa isang poste papunta dyan. And then ang hell to hell, simula sa puno papunta dyan, yun ang kalahating metro. So yan, naglagay na lang tayo ng linya, tapos diretsyon tanim. So may short video tayo sa ating reels na makikita ninyo kung paano kami magtatanim. So yung ganito kaluwang mga ka-farmers, isang kaaraw lang kapin, no? So naitanim natin to 14 at saka 15. So natutulog na sila mga ka-farmers, tapos na-delay pa ang pagdilig nila ng fertilizer. Dahil naubusan ako ng fertilizer mga ka-farmers. So ngayon ang bala kong bumili. So nasira ang sasakyan natin, no? Pinapaayos pa. Dinala pa natin sa pagawaan. So bukas pa ito mabilhan natin. So may fertilizer tayo sa may bunga, pero sa ganitong edad na wala pang bunga ay wala mga ka-farmers. So bukas pa tayo bibili. So mga ka-farmers, direct tanim to siya. And then pagkatapos mga ka-farmers, may tanim kahit basal pa at hindi, 3 days after transplant pwede ka nang magdilig ng fertilizer. So mas maganda na malaman nyo ang fertilizer na ating ginagamit sa ating 3 days after transplant. Ang fertilizer na ating ginagamit mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Sana makakatulong po ito sa inyo. Naghalo lang po tayo ng isang sako na 50 kilos na Unique 16. And then ang Unique 16 natin mga ka-farmers, nilalahokan natin ng Mega Multiplan Vitamin 25 kilos, 2 dupos, and then 2 mucosim granules. So yung mga nabanggit natin mga ka-farmers na mga ginagamit natin pang puting, ilahok natin sila lahat. Ulitin ko, isang Mega Multiplant Vitamin, isang Unique 16, 2 dupos, 2 mucosim granule. Yun po ang ginagamit nating pang puting sa ating talong. Tapos pag may matira, no, yun po ang gagamitin mong pangdilig sa 3 days after transplant. Kahit nagbasal ka pa mga ka-farmers, kailangan po pa ding magdilig ng fertilizer. Alam niyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi ang ugat ng ating talong ay maiksi pa. Tapos tinambakan pa natin ng lupa na 2 inches. So sa ganyang edad hindi pa makakaabot. Kahit mga 2 linggo pa mga ka-farmers, o mga tatlo siguro, parang ang ugat ng talong siguro mga ganyan na, no? So to fertilizer, ipot ng manok, tapos yung lupa na mga 2 inches ang kapal bago ang punla. Kasi pag i-direct natin sa mga farmers, malalanta ang ating mga punla kasi mainit po ang ipot, lalo na pag sariwa pa, di ba? So yun po mga ka-farmers, para maiwasan ang pagkalanta, no, sa mga punlang pananim ninyo. Tambakan mo na yun ng lupa, no, sa kapal na 2 inches bago itanim ang punla. So ganun lang ang direct natin. Ito direct tanim to mga ka-farmers, wala tong basal. So kung nakakabasal to mga ka-farmers, tapos nakabid, nakamulching, sobrang ganda na to ngayon tingnan, no? Sobrang ganda na to mga ka-farmers. Pero ito, napalaban sa matinding ulan, kasi 1 linggo na ang ulan din mga ka-farmers.
So may na-damage tayo siguro mga may kumulang mga 2,000 ka puno. So marami-rami na mga farmers kasi doon banda, diyan banda, diyan, dini, diyan. Ito banda mga farmers maganda. So yun lang. So delay na to 3 araw sa pagdidilig ng fertilizer kasi every Sunday kami magdidilig ng fertilizer. Pero ngayon Martes na. Merkulis na pala mga ka-farmers, hindi pa din namin napadiligan ng fertilizer. So parang 3 araw na mga ka-farmers kaya medyo ano na. So okay lang yon kasi nakapaglagay na kami dito ng ipot. So yun po ang pinaka-importante mga ka-farmers. Tapos ang ipot lang mga ka-farmers, ang nangyayari sa lakas ng ulan araw-araw, pag umagos ang tubig papuntang doon nadala na to, tinangay. Ito mga ka-farmers to, yung ganyan ipot niya ng manok galing sa puno. Ito mga ipot to mga ka-farmers ipot yan. So natangay mga ka-farmers. So at least hindi naubos yan mga ipot yan ng manok yan. So dito lang to sa malapit sa puno na punta dyan sa mababang lugar. Yan ang daming ipot nasa gitna na So ang iba natangay sa agos ng tubig. Yan mga ipot ito ng manok Yan natangay na papunta sa dulo, papunta doon, dinala papunta sa ilog. So yan lang po mga ka-farmers, sana po ay nakakatulong po sa inyo. So ang fertilizer sa 3 days after transplant, yung Unique 16 din, Mega Multiplying Vitamin, Dupos at saka Kusim. So yun nilalahok mo ka-farmers. Yun po ang i-apply o i-dilig na mga fertilizer. Tapos ang i-spray natin pag bagong tanim pa, pwede tayo din mag-spray ng Alika. So mas maganda Actara, Actara mga ka-farmers ang i-spray natin. Then ang fungicide natin Serenade. So pwede baka spray ng Actara pag pwede mga 2 linggo, or pagtanim mo pagkapon pwede ka na mag-spray, walang problema. And then ang fungicide pwede ang Serenade. So kung hindi lang ito stress sa tubig ulan mga ka-farmers, mga malalaki na ito. Tingnan mo malapad ang dahon. Siguro sa susunod na mga linggo magbulak na ito. Kasi target natin to mga ka-farmers first week ng September. Pag iano lang ng Panginoon ay makapagpapitas na po tayo. So dyan banda yan yung may damo. Yan na stress ang tanim dyan. Mga siguro nasa mga 500 ka puno. Doon banda meron din. Dini mga ka-farmers meron din Yan. Kasi ang tubig dito mataas ng area, yan ay mababa. So parang may mga ka-farmers, parang may bukal. Kaya stress. Tingnan niyo mga ka-farmers Yan po ang sabi ko sa inyo. Kung nabed to mga ka-farmers, hindi na to malalanta. So ito, kaya pa to mag-recover pag umiinit lang. Dahil may bagyo tayo. Ewan ko. So sumila doon mga ka-farmers papunta din ni banda. Yan po ang stress. So gagawin natin din bakit to siya maging ganito? Dahil ang ugat palabing nabaon sa tubig na nalubog. Napakalalim tingnan mo mga ka-farmers mababaon ka, isang dampal ang lalim. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So sa apat 100 na hanggang doon banda Tapos dito meron din. So kawawa mga ka-farmers Kaya tinansya natin to nasa mga 2,000 pas kapuno ang stress. Kung hindi lang ito na stress, ganito nakalapad ang dahon. Ayan, nakapagdilig na po tayo rin ng fertilizer. So bukas ang natin uli. Yan mga malalapad na. Okay, so hanggang dito na lang po tayo Sana po sa nag-request sa video na yon mapanood to niya mga ka-farmers. Kasi malaking bagay po ang ating naibahagi para sa mga baguhan. So malaking bagay po mga ka-farmers ang video na ito. Para magkaka-idea kayo, sana mapanood mo ito. So bago natin ito tapusin, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewer, sharer at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po.
Bye bye and God bless. So thank you.